Ngayon po ay pag-usapan po natin yung tungkol kay Ramil Madriaga. Siya po ay sinampahan ng kasong perjury ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Ayon po sa ating pangalawang Pangulo, sa isang panayam ay sinabi niya na itong si Ramil Madriaga ay sinungaling. At ito namang si Ramil Madriaga, kung matatandaan po ninyo, mga ilang linggo at buwan na ang nakakaraan ay nagbigay ng kanyang pahayag na siya daw po ay umaktong bagman, no, ng ating Vice Presidente. Ngayon nahihimayin po natin yung itong isyong legal na to at mainit na balita kanina dahil nagpunta na sa piskalya ang ating Vice Presidente upang isumite ang perjury complaint sa piskalya. At dito nga, no, ay sinabi kasi ni Madriaga na siya po ay isang bagman o yung taong tagahawak o tagahatid ng illegal na pera. Pero alam nyo, ayon sa Vice Presidente ay walang katotohanan ang pinagsasabi nitong si Madriaga at ito pong tao na to ay sinungaling ayon sa Vice Presidente. No? At ito ay actually ay isang seryosong laban sa korte. Ngayon dito sasagutin po natin yung mga mahalagang tanong dito. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng perjury? At paano ito makakasira, no, sa kredibilidad ng isang tao na nagsabi na, ay, bagman ako dati ni Vice Presidente. Ako yung middleman, ako yung tagahatid talaga ng mga illegal na pera na kinukupit niya sa ating pamahalaan. So, yan ang importante diyan, no? Seryosong bagay yan. At isa pa, pilitin nating liwanagin at sagutin. Ito bang mga pagsasampa ng perjury laban kay Ramil Madriaga ay isa pong normal na depensa sa batas o isang planadong hakbang sa politika. Okay? So ngayon, ano ba yung bagman? Kasi ito yung posisyon ni Ramil Madriaga. Sabi niya, bagman ako eh. Ano mo to? May dala ka lang bag tapos may dadaling ka doon sa isang tao. So dito, lumalabas para maintindihan lang po natin, no? Kung saan ito nagsimula at bakit lumutang bigla itong si Ramil Madriaga at nagpakilalang bagman, isang middleman na tumatanggap o nagbibigay ng suhol para sa isang opisyal. So ngayon dito sa paghahain ng ating Vice Presidente ng perjury case, hindi lang basta tinatanggi ni Vice President Sara Duterte ang paratang, no? Kundi talagang pinaninindigan niya na sinungaling yung tao na yan, no? At gusto niyang makulong itong tao na to na nagsasalita na siya ay nagpapahatid ng mga illegal na pera sa ilang opisyal ng ating pamahalaan. So, tingnan natin paano ba nabubuo itong perjury. Okay? Alam niyo po, sa ilalim po ng ating revised penal code, ang perjury po ay yung sadyang pagsisinungaling, no, habang ikaw ay nasa ilalim ng panunumpa. So very important na under oath palagi ang sinasabi mo. Yung pagsisinungaling mo, dapat sinumpaan mo yan. No? Hindi porket mali ang sinabi mo, ay perjury na agad. Dapat makumpleto ang mga esensyal na elemento ng krimen sa ilalim ng perjury. So, ang perjury po, ayon sa ating revised penal code, ay may apat po na essential element of the crime yan. So, sabi ko nga kanina, dapat may sworn statement yan. May dokumento na kung saan sumumpa ka dun sa taong authorized officer. So, sworn statement, tapos authorized officer, yung pinagsumpaan mo. No? At siya ay ibig sabihin na may kapangyarihan, no, na makapagpasumpa, no? Katulad ng isang notary public, katulad ng isang piskal. At yung tao talaga nung sumumpa siya, no, alam niya talaga na hindi totoo yung sinasabi niya. Pero itinuloy pa rin niya yung kanyang pagsasalita na alam niyang puro kasinungalingan at yun ay ginawa niya sa harapan ng isang piskal, ng isang notary public or authorized officer to administer the oath. At yung pang-apat dito, no, dapat material matter. Yung pinagsisinungalingan niya. Yung ang pagsisinungaling ay tungkol sa isang mahalagang detalye na pwedeng makabago, no, sa desisyon ng kaso. Okay. So, bakit po mabisang sandata ang perjury case? Dahil sa batas, ang kredibilidad na hindi pwedeng hati-hatian. Kapag napatunayang nagsisinungaling ang isang testigo sa isang mahalagang bagay, pwedeng mangyari ang mga ganitong sitwasyon. Pwedeng gumuho yung kredibilidad
sa doktrina or sa prinsipyo po kasi ng falsus in uno, falsus in omnibus, ibig sabihin, sinungaling sa isa, sinungaling na sa lahat yan. Pwedeng hindi na paniwalaan ng korte ang lahat ng sinabi ng testigo. So, parang kastilyong buhangin, guguho yung kredibilidad ng testigo. So definitely babaksak yung kaso. Eh dapat kasi wala nang kredibilidad yung testigo, puro kasi nungalingan ang ginawa. So the legal consequence of that will be yung buong kaso babaksak, no? At wala na mangyayari doon sa nagsinungaling. So definitely makukonvict siya dito. So dito, ang tanong po ng marami, legal move ba to o political strategy? Ang sagot pareho. Sa batas, tinatawag po itong defensive litigation. Okay? So, ang isang nirereklamo, yung isang taong nirereklamo ay hindi lang basta naghihintay na masuntok. Gumaganti rin siya sa pamamagitan ng pag-atake sa katapatan ng nagrereklamo. Sa batas, pinupuwersa nito ang accuser na idepensa ang sarili niyang katapatan sa isang hiwalay na criminal case. So, sa politika naman, nababago nito ang tingin ng publiko. Mula sa investigasyon, no? Mula sa iniimbestigahan ng Vice President, nagiging sinungaling at kriminal ang testigo. So, ano mangyayari ngayon? Itong pagsasampa ng reklamo ay simula pa lang. Ang kaso ay nasa prosecutor's office muna para sa preliminary investigation. Kasi prerequisite yan. PI muna, preliminary investigation, no, bago isampayan sa husgado sapagkat titingnan muna yan ng piskal. Kung merong probable cause o sapat ba yung basihan, no, para ituloy ang kaso at magkaroon ng full-blown trial sa hukuman. May sapat bang ebidensya para dalhin ito sa isang criminal trial? Ngayon, kung makakakita ng probable cause, doon pa lang sisimulan ang paglilitis sa korte kung saan pwedeng maparusahan si Madriaga. Okay, so sa huli, tandaan po natin, ang perjury case po ay hindi agad nangangahulugan na inosente ang Vice President sa orihinal na paratang. Ang ginagawa nito ay sinusubok ang katapatan ng testigo. Ang batas ay may ganitong protection para masiguro ang ating pong mga korte ay hindi ginagawang entablado para sa isang kwentong barbero. So dito sa labanan ito, labanan ng bagman at ng sinungaling, no? Ang tanging dapat manalo dito ay ang rule of law o ang pag-iral ng tamang batas. Okay? So, hintayin natin kung may sapat na ebidensya ang nagrereklamo laban kay Ramil Madriaga kung totoo ba siya bagman o nagsisinungaling lang siya. Kung ang batas ba ang mangingibabaw sa kaso na to o politika ang siyang magwawagi sa pagkakataon na ito.